Isang magandang araw sa istasyon ng tren, abala ang mga mamamayan sa kanilang sariling mga gawain. May ilan na naghihintay sa kanilang babaan, at may ilan na gusto lamang tumawid sa rails ng tren. Nang magpula ang ilaw, tanda yon para sa mga tao na tumawid. Ang unang tumawid ay isang babae na may dalang sanggol. Habang sila'y tumatawid, biglang nagkaroon ng sira ang preno ng tren, kaya't hindi ito huminto. Habang nawalan ng kontrol ang tren, ay nagsimulang tumalon ang mga pasahero, habang ang ilan ay sumisigaw ng tulong. Hindi makarinig ang mga tao sa engginyero ng tren, ngunit nakita nilang hindi ito humihinto. Habang nangyayari ito, ay nagulat at agad na tumakbo ang mga tao palayo sa railes, sumisigaw at nagsisigawan upang magbabala sa iba sa paligid. Nagpanik ang babae habang hinihila ang kanyang stroller ng mahigpit. Nananalangin siya ng tulong, ngunit wala nang magagawa ang mga tao kundi ang magbabala na lumayo na siya. Gusto nilang tulungan ang mag-ina, ngunit tila natatakot sila na madamay din sa aksidente. At sa sandaling yon, isang misteryosong lalaki sa likod ng karamihan ang biglang nawala na parang bula. Nakakagulat dahil siya ay tumayo sa riles upang iligtas ang umiiyak na ina na pinipilit ang kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang sanggol. Kasunod nito ay pinigilan ng misteryosong lalaki ang tren gamit ang kanyang mga kamay, na naging sanhi ng pagbangga ng mga sasakyan. Dahil sa hindi kapani-paniwala nitong lakas, narinig ng ina ang pagbangga at naramdaman ang malakas na hangin habang hawak ang kanyang sanggol, inakala pa nga niya na ito na ang kanilang huling hininga. Tumingin ang ina sa kanilang sitwasyon, at napabuntong hininga sa pagkakita na sila at ang kanyang sanggol ay ligtas, at nakaligtas sila mula sa isang nakakatakot na aksidente. Kasunod nito ay nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ay tinulungan ng misteryosong lalaki ang ina na bumangon at siniguradong okay siya. Habang ang ina ay nagpapasalamat, ay pareho ang ina at ang bata ay napaatras at natatakot na iniisip na ang kamatayan ay dumating na para sa kanila. Sa pwesto ng misteryosong lalaki, siya'y nagising upang simulan ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang kanyang pangalan ay Zombie, Zom, mula sa zombie at B, mula sa zombie. Ibig sabihin lamang nito ay hindi niya alam ang kanyang tunay na pangalan, edad, o kung kailan siya namatay. Ngunit kahit siya ay tila nakakatakot, kamukha ng kamatayan mismo, ay mayroon siyang pangarap. Pangarap niyang maging kaibigan ng mga tao at hindi ediskrimina. At dahil sa kanyang pangarap na yon, ay patuloy na pinapagbuti ni Zombie ang kanyang sarili. Naniniwala siya na sa kanyang sipag, magtatagumpay siya. Naniniwala siya na upang gawing posible ang kanyang mga pangarap, kailangan niyang tulungan ang maraming tao sa pamamagitan ng mga bayaning gawa, tulad ng ginawa niya sa riles ng tren. Tulad noong isang pagkakataon na ang eroplano ay malapit nang bumagsak sa isang estadyum ng football, ay bigla siyang dumating at sinaloang niya ang buong eroplano sa kanyang mga balikat upang maiwasan ang pagbangga. Ngunit nalito ang mga tao sa mabuting gawa ni Zombie dahil sa kanyang hitsura. At isang pagkakataon noong may sunog sa isang condominium, umiiyak ang mga magulang at humihingi ng tulong dahil ang kanilang mga anak ay nasa loob pa ng gusali. Iniligtas ni Zombie ang mga bata, at ngunit ang mga bumbero, at maging ang mga magulang, ay pareho silang nagkaroon ng parehong reaksyon tulad ng mga tao sa estadyum ng football dahil sa hitsura ni Zombie. Balik sa pang-araw-araw na gawain ni Zombie, hindi siya orihinal na malakas. Sa pag-alala niya, bago pa naging ganito si Zombie, may nangyaring paglaganap ng mga zombie sanhi ng apokalipsis. Mukhang napakalala ng kalagayan ng lungsod. Nag-aaral pa si Zombie sa paaralan noon, ngunit dahil biglang nangyari ang paglaganap ng virus, hindi na nakalabas si Zombie at kinagat. Naging isang karaniwang zombie si Zombie, isa sa mga taong nakikita ng tao na naglalakad-lakad lang, laging nagugutom sa laman at dugo ng tao. Hanggang sa isang araw, nagsimulang magpakita ang mga tao. Hindi man lang nila tinangkang makipag-usap, at ang tila isang hukbo ng mga survivalist ay nakatutok ng maraming baril at missile sa isang grupo ng mga zombies. Hindi lamang sinusunog ng mga tao ang mga zombies para sa gasolina, kundi gumawa rin sila ng isang perpetual energy machine sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga zombies. Naging pinagmulan ng kuryente ang mga zombies.
Hindi alam ni zombie kung bakit gustong kumain ng tao ng mga zombies, o kung bakit gusto ng tao patayin ang mga zombies. Noon, para mabuhay si zombie, kailangan niyang baguhin ang kanyang pamumuhay. Nagsimula si zombie na mag-ensayo mula noong araw na yon. Nagbuhat siya ng mga weights, tumakbo, lumangoy, at tumalon araw-araw. Ang isang independenteng buhay ay nagsisimula sa kanilang sariling pagsisikap. Hindi kumakain si zombie ng karne at protein powder lamang ang kinakain niya sa 3 kainan sa isang araw. Bagaman pagod si zombie, patuloy siyang nag-iensayo kahit sa gabi. Hanggang sa isang araw, naging malakas at matipuno si zombie. Halos hindi siya matalo. Pagkatapos makuha ni zombie ang kapangyarihan at kaalaman, nagpasya siyang mamuhay sa lumalagong lipunan ng tao. Patuloy niyang tinutulungan ang mga ito upang baguhin ang pananaw ng mga tao sa mga zombies. Gusto ni zombie na mabuhay bilang isang sibilisadong, disenteng zombie na sumusunod sa batas at gumagawa ng mabuti. Balik sa pang-araw-araw na gawain ni zombie, tila naubusan na siya ng pagkain habang binuksan niya ang ref at iniisip na mag-shopping upang punuin ang kanyang ref. Isang maaliwalas na araw, sa isang supermarket, bumili si zombie ng kanyang mga pagkain. Tinanong ng mabait at magandang cashier si zombie kung hindi ba siya nahihirapan sa pagsuot ng maskara sa buong araw. Tila wala silang kaalaman tungkol sa pagkakakilanlan ni zombie. Pagkatapos ay inutos ng cashier sa mga empleyado na tulungan si zombie na ilipat ang mga bagay na binili niya sa truck. Mukhang hindi lang pala ilang piraso ng itlog ang binili ni zombie, kundi isang buong stock, parang may-ari siya ng isang itlog na merkado. Habang si zombie ay busy sa kanyang sariling magandang araw, at bumibili ng maraming bilang ng itlog, ay sinusundan pala siya ng 2 lalaki mula sa likod ng puno. Ang 2 lalaki ay pinakikita na ang kanilang intensyon ay tanggalin ang maskara ni zombie, dahil sa kanilang kuryosidad na malaman kung sino ang nasa ilalim nito. Habang pinanunood ng mga stalker si zombie ng mabuti, kahit matapos tapusin ni zombie ang kanyang mga gawain. Nag-angat ng kilay si zombie habang tinitigan ang piraso ng papel na hawak niya. Mukhang ang taong nasa wanted poster ay kilala niya na nagngangalang Agu. Ang poster ay nagpapahiwatig na ang antas ng panganib ni Agu ay SSS, ibig sabihin ay mataas siyang uri ng zombie, o pwedeng sabihin na ito ay isang boss level na zombie. Ang mga stalker ay tila nagsisimula na silang maghanap at sinundan si zombie nang itaas niya ang isang buong eroplano sa football field. Noon, may pag-aalinlangan ang kameraman na baka niloko lang sila ng media. Sumang-ayon lang ang isa pang lalaki na may bigot sa kameraman, bagaman nakatuon pa rin siya kay zombie na parabang hindi niya maalis ang kanyang mga mata rito. Ngunit biglang kinilala ng lalaking may bigote ang kameraman at naisip ang posibilidad na baka pinapalaki lang ito ng media. Kaya kahit mali o tama, nagbantay pa rin ang mga stalker, at sinundan si zombie upang malaman at punan ang kanilang kuryosidad. Na-distract ang mga stalker sa kanilang pag-uusap, at nang bumalik sila sa kanilang gawain, ay halos lumuwa na ang kanilang mga mata sa gulat, na mamangha sa sobrang lakas ni zombie habang inililipad ang truck ng napakadali. Kumalabog ang lupa habang siya'y lumilipad kasama ang truck na parang si Superman. Tinitigan ng stalker ang kulay bughaw na kalangitan na may gulat at kaguluhan ng sabay na lumipad si zombie, kasama ang truck. Lumipad si zombie ng mataas na hanggang sa umaabot sa labas ng kalawakan, at kahit ang mga astronaut sa loob ng spaceship ay nalilito. Sa isang napabayaang lugar ay mayroong pamayanan ng mga zombies na naninirahan doon. Ngunit iba sa karaniwang zombie ay tila may kaisipan sila. Hindi sila karaniwang patay na zombies, may mga damdamin sila, at hindi nagsasalita ng walang kabuluhan. Sa napabayaang lungsod, gutom ang mga zombies, kaya't nagreklamo ang isang batang zombie tungkol sa kanyang gutom sa kanyang ina. Ngunit wala nang magawa ang ina, kundi sabihin sa kanyang anak na tiisin ito ng sandali. Sa kalagitnaan ng gabi, ay biglang sumulpot si zombie sa napabayaang lungsod kasama ang truck na binili niya kanina sa supermarket. Bumagsak si zombie nang nakatayo sa kanyang mga paa kasama ang truck. Nakakuha ng atensyon si zombie ng mga mamamayan ng mga zombies at tinawag siyang hari ng kanilang sariling uri.
Nangangamba ang isang batang mahiyain na ipinayo na sana'y nag-drive na lang ang kanilang Majesty Zombie ang truck papunta sa kanilang lungsod, katulad ng ginagawa ng mga tao. Ngunit sinagot ni Zombie na wala siyang lisensya sa pagmamaneho kaya niya hindi iyon ginawa, at tila bagong kaalaman lamang ang nakamit ng mga bata tungkol sa labas ng mundo. Ang napabayaang lugar ay isang lungsod na sinakop ni Zombie. Ito ay malayong malayo mula sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Iniutos ni Zombie sa lahat ng kanyang uri sa napabayaang lugar na gamitin ang itlog upang palitan ang protina na kanilang natatanggap sa pagkain ng laman ng tao. Nag-umpisa ang mga mamamayan ng mga zombies na kumain ng mga itlog na binili ni Zombie. Pagkatapos ay tinanong ni Zombie ang bata tungkol kay Agu, at tinuro ng bata ang pangunahing hotel sa napabayaang lungsod. Pumasok si Zombie sa hotel upang makipagkita sa iba pang mga zombies na tila malakas tulad ni Zombie. Nakipagkita ang zombie sa kanyang uri na tila isa sa mga pinuno sa kanilang bayan. Mukha silang mistikal na mataas na antas at nakakatakot na mga nilalang. Sila ay silang Aghan, at ang lalaking nasa wanted na poster na si Agu na nakita ni Zombie kanina, si Varmint at si Blackie. Lahat sila ay mayroong boss-level zombie na may antas ng panganib na SSS, isang antas na itinuturing na lampas pa sa S-tier level, o dapat bang sabihin na sila ay nakikita bilang ang mga boss zombie. Pumasok si Zombie sa silid. Mukha siyang pinakamaliit na uri sa kanila, ngunit pinapakitaan siya ng respeto, dahil tinatawag siya nila na kanilang Majesty. Pagkatapos ay naglakad si Zombie palayo sa kanila na may pagkadismaya para kay Agho na nagkasala ng isang karumal-dumal na krimen laban sa mga tao. Humingi ng paumanhin si Agu dahil nawawalan siya ng kontrol kapag nakakakita siya ng tao na parang isang predator na humahanap ng kanyang biktima. Umupo si Zombie sa sopa, ngunit tila isang hari na nagpapahinga sa kanyang trono. Layunin ni Zombie sa kanyang pagdating ay hindi lamang pakainin ang kanyang mga tao, kundi rin upang marinig ang ilang mga ulat mula sa kanyang mga alagad. Si Blackie ang sumusunod na nag-ulat ng ilang issue na kanyang natipon. Binanggit niya na patuloy silang dumarami, ngunit upang magtago mula sa mga tao, ay kailangan nilang baguhin ang kanilang base ng maraming beses. Binago ni Varmint ang usapan, at idinagdag ang kanyang mapanlikha at determinadong ipaglaban ang kanilang lahi mula sa mga tao. Pagkatapos ay nilahad niya na nagsimula ng magkaroon ng kalawang ang kanyang chainsaw, mula nang hindi niya na ito ginagamit sa maraming panahon. Sinabihan ni Zombie si Varmint na huwag maging lubos na kumpiyansa, dahil lubos na mapanganib ang mga tao. Habang abala ang mga boss zombie sa kanilang pulong, ay narinig nila ang isang eroplano na lumilipad malapit sa kanilang lugar. Ang eroplano ay tila isang Air Force na may magandang babae na naghihintay sa loob, na tila may mission sa napabayaang lungsod na ito. Sa loob ng eroplano ay pinagmamasdan ng isang babae ang mga impormasyon na nasa kanilang monitor. Kasunod nito ay tinawag siya ng isang tauhan bilang president, at sinabi nito na ang mga signals ay kasalukuyang normal na, at lahat ng kanilang mga equipment ay pwede nang gamitin. Matapos namang marinig ito ay tinanong ng president kung kumusta ang kanilang sandata. Ang tinutukoy pala nito ay ang kanilang armed nuclear warhead na magde-detonate sa loob ng 2 minuto. Sa kabilang banda si Zombie, habang nakaupo sa sofa ay mayroong naramdaman. Samantalang ang babaeng presidente naman ay sinabi na maganda ang status ng kanilang operasyon. Pagkatapos ay may galit nitong sinabi na ipaparamdam niya sa mga nakakadiring zombie ang bangis ng kanilang sandata. Samantala ang grupo ni na zombie, nang maramdaman na dumaan sa itaas nila ang eroplano ng mga sundalo, ay napagtanto nila na ito ay ang mga tao. Pagkatapos ay agad na sinabi ni Varmint na payagan na siya ni Zombie na umalis, upang pagpira-pirasuhin niya ang mga ito. Pinigilan naman siya ni Zombie, at sinabi na mawawalan lamang siya ng kontrol sa oras na lumapit siya sa mga tao, kaya dahil dito, ay inutusan niya na lamang siya na i-evacuate ang lahat ng kanilang nasasakupan. Pagkatapos nga nito ay sinabi niya na siya na mismo ang bahala sa mga pasaway na ito. Sa puntong ito ay pinakikinggan ng presidente ang mga ulat ng kanilang mga tauhan sa kanya. Pagkatapos nito ay tinanong niya kung kumusta ang kanilang ground unit, matapos namang sabihin ng mga tauhan niya na nakadeploy na ang mga ito,
ay sinabihan niya sila na mayroon lamang silang 20 minuto para iligtas ang mga sibilyan at umalis sa lugar. Matapos namang marinig ang utos ay kinumpirma ito ng mga sundalo. Pagkatapos nito ay sinabihan naman niya ang tinatawag niyang marshal na mag-standby upang maghanda na harapin ang boss zombie na lalabas. Sumagot naman ang lalaking mayroong maangas na itsura at mahabang espada na kinumpirma ang utos sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti ito at sinabi na ipaubaya na lang sa kanya ang boss zombie na lilitaw sa kaguluhan na kanilang gagawin at pagpipira-pirasuhin niya ito kung maglalakas ng loob itong lumabas. Habang nagaganap naman ang pag-uusap nilang ito, ay kasalukuyang nagwawala na ang mga zombie sa lugar, samantala ang isang tao na mayroong puting buhok ay pinagmamasdan ang mga impormasyon sa kanilang sariling monitor. Ang lalaking ito pala ay si Brother Faye, at sinabi sa kanya ng mukhang batang nakasalamin na ang mga tao mula sa Extraordinary Academy ay natagpuan na ang mga zombies. Sinabi naman ni Brother Faye na maganda yon at hayaan silang makipaglaro sa kanila. Pagkatapos naman niyang sabihin ito, ay pinindot ng isa sa kanyang mga tauhan ang isang pulang buton, at matapos niyang gawin ito ay nagsimulang bumaba ang isang kulungan na puno ng mga tao na ngayon ay sumisigaw at humihingi ng tulong na ayaw pa nilang mamatay. Pagkalipas ng ilang sandali ang kulungang ito ay bumagsak na at kasalukuyang pinapalibutan na ng napakaraming zombie. Nang makita naman ito ng mga sundalo ay agad nilang inireport ito sa kanilang nakatataas na nakadetect sila ng buhay na mga tao at kasalukuyan na nilang minamarkahan ang lokasyon nito. Kasunod nito ay agad na nagsagawa ang mga sundalo ng pag-atake sa mga zombie at pinangunahan ito ng isang babae na may pulang buhok. Habang patuloy silang nagpapaputok sa mga zombie, ay tinatanong pa ng babaeng ito kung bakit hindi namamatay ang isa sa mga zombie na kanilang binabaril. Samantala sa panig naman ng mga zombie, ay 2 batang zombie ang kasalukuyang takot na takot dahil sila ang binabaril ng mga sundalo. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging target, ay hindi sila tinatamaan ng mga ito, dahil sa sandaling yon pala ay hinarangan ni zombie ang mga bala na dapat ay tatama sa kanila. Nang makita naman ito ng isang sundalo ay sinabi nito na walang zombie ang hindi kayang patayin at pagkasabi nga niya nito ay inilabas niya ang isang basuka at itinutok ito kay zombie, saka sinabi na kulang lamang ang ginagamit nilang firepower para mamatay ito. Pagkasabi nga niya nito ay ipinutok niya na ang kanyang basuka na direktang tumama kay zombie. Nagdulot din ito ng malaking pagsabog, habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid. Ay lumapit ang isang sundalo sa taong nagpaputok ng basuka, sinabi nito na sa palagay niya ay hindi zombie ang kanilang pinaputukan. Kasunod nito ay pinakita niya ang isang larawan, at sinabi niya sa kanilang pinuno na ito ay isang extraordinary, na kamakailan lamang ay palaging tumutulong sa mga tao at naging sikat siya, dahil sa kanyang pagsusuot ng maskara ng isang zombie. Matapos namang marinig ang paliwanag na ito, ay labis na nagulat ang lalaki, at sinabi na nagkamali siya ng pinatamaan. Habang nagugulat pa siya sa kanyang nagawa, ay biglang lumabas si zombie mula sa usok na walang kagalos-galos. Samantala sa loob naman ng eroplano, ay nagbigay ng utos ang president sa marshal, at sinabi na isang boss zombie ang na-detect ng kanilang radar, at kasalukuyan itong nasa Zone B. Matapos namang marinig ito, ay kinumpirma ito ng marshal, at sinabi na ipaubaya na ito sa kanya. Pagkasabi niya nito, ay agad siyang tumalon mula sa eroplano at mabilis na bumulusok pa ibaba. Samantala sa kampo naman ng mga kalaban na pinamumunuan ni Brother Faye, ay pinagmamasdan din nila ang sitwasyon sa lugar, at habang ginagawa nila ito ay binanggit ng mukhang bata na may salamin na nailigtas na ng mga sundalo ang lahat ng mga sibilyan na inilagay nila sa lugar. Tumawa pa nga ito at sinabi na medyo minaliit nila ang kanilang mga kakayahan, kaya nila nagawa ito ng ganoon kabilis. Sinabi naman ni Brother Faye na kung ganoon nga ang nangyari, ay subukan naman nila ang isang bagay para maging mas interesante ang mga kaganapan. Tumawa naman ang mukhang batang ito at kinumpirma ang utos na ito. Habang ang mga zombie ay kasalukuyang tumatakbo patungo sa isang direksyon, ay lumabas ang isang code sa monitor ng mga kalaban, at dito nga ay pinili ng mga ito si number 69, at matapos nga nilang gawin ito ay nagsimulang magbago ang anyo nito, at nagsimula na ring lumaki ang kanyang katawan.
Pagkalipas ng ilang sandali ay naging isang higanteng zombie na ito, na ngayon ay nagwawala na. Nang makita naman ito ni zombie, ay nagtataka ito kung ano ang nangyari sa zombing ito, at habang nangyayari ito ay kasalukuyan na ring paparating sa kanilang lokasyon ang marshal. Kaya sinabi ng presidente sa mga sundalo na nasa lugar na umalis na doon, dahil isang boss zombie ang namataan sa lugar. Habang pinakikinggan nila ang mga utos na ibinibigay pa sa kanila, ay napansin nila ang kanilang squad leader na ngayon ay tumatakbo patungo kay zombie, at sa sandaling makalapit ito sa kanya, ay agad niya itong binuhat at sinabi na ang pagliligtas sa buhay ng isang tao ay mas mahalaga. Pagkatapos niyang sabihin ito ay agad niyang dinala ito patungo sa kanilang sasakyan, at ibinato ito sa loob. Pagkatapos nito ay inutusan niya ang driver ng truck, at pinagmamadali ito na umalis na sa lugar. Kaya matapos marinig ang utos, ay agad na humarurot ang sasakyan palayo sa lugar na ito. Samantala sa loob ng sasakyan ay tinatanong ng babaeng may pulang buhok si zombie, kung siya ba talaga ang taong may suot ng maskara ng isang zombie, na palaging tumutulong sa mga tao. Tinanong din niya kung bakit ito laging nakasuot ng ganoong klaseng maskara, habang pinagpapawisan pa si zombie, dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong na ito, ay napapatawa na lamang siya. At hindi na nakasagot, dahil wala naman talaga siyang maskara na suot, at isa talaga siyang zombie. Samantala sa isang parte ng syudad kung saan nagaganap ang labanan ng mga sundalo at zombie, ay napapatanong ang isang sundalo kung ano ang ginagawa ng malaking zombie sa harapan nila, dahil sa sandaling ito ay binubuhat nito ang isang malaking boss, at pagkatapos ay ibinato niya ito patungo sa kanila. Habang natataranta pa ang mga sundalong ito sa gagawin nilang pag-iwas sa boss na paparating sa kanila, ay dumating ang marshal, at biglang hinati ang boss na ito sa dalawa. Nang makita naman ito ng mga sundalo ay napasigaw sila sa tuwa, dahil agad nilang nakilala kung sino ito, dahil din dito ay napuno sila ng kumpiyansa na mananalo sila laban sa malaking zombie. Habang natutuwa pa sila sa pagdating ng marshal, ay sinabi nito sa kanila na asikasuhin na ang paglikas ng mga sibilyan, at umalis na sa lugar na ito. Pagkarinig naman ng utos na ito ay agad nilang pinasakay na sa mga truck ang mga sibilyan, upang sa gayon ay makaalis na sila. Habang ang squad leader naman ay tinatanong ang isang sundalo kung ano ang sitwasyon sa lugar na ito, sinabi naman niya na isang boss zombie ang lumabas, sa kabutihang palad ay dumating ang swordsmanship marshal, at pinigilan ito. Sa kabilang banda si zombie ay tila naririnig ang boses ni number 9, at mababatid sa kanyang ekspresyon na nag-aalala siya para dito. Habang ang babaeng may pulang buhok ay abala sa pagliligtas sa mga sibilyan, ay napansin niya na nawala na si zombie sa paligid, kaya napatanong tuloy siya kung saan na ito nagpunta. Samantala ang marshal ay tinatanong ang malaking zombie kung nasaktan ba siya sa kanyang atake, agad namang sumigaw ito sa galit, at agad din na sumugod patungo sa kanya, na natili namang walang kibo ang marshal sa harap ng nakaambang panganib na ito, at pagkatapos ay kalmadong inilabas ang kanyang espada, at sa isang iglap ay mabilis niyang tinatak ito, at sa pag-atake niyang iyon ay nakapagsagawa na kaagad siya ng napakaraming paghiwa, na agad din namang tumapos sa zombie, at bumagsak sa kalsada. Habang ibinabalik niya ang kanyang espada sa lagayan nito, ay sinabi niya sa zombie na maaari na siyang magpahinga ng matiwasay. Matapos naman niyang sabihin ito, ay napansin niya na isang misteryosong lalaki ang lumitaw, at lumapit patungo sa napaslang niya na zombie, kaya napatanong tuloy siya sa kanyang sarili, kung ito ba ay kasamahan din nito na zombie. Sa kabilang banda si zombie nang makita ang kalahati na lamang na katawan nito, ay tila nalungkot sa sinapit ng isa sa kanyang nasasakupan. Samantala sa eroplano kung saan naroon ang kanilang command center, ay sinabi ng isang babae na nakatanggap sila ng isang ulat mula sa marshal, na ang boss zombie ay natalo na. Ngumiti naman ang presidente, at pinuri ito sa kanyang mahusay na trabaho, dinagdag pa niya na i-record ang tagumpay niyang ito para makatanggap siya ng contribution points pagbalik nila. Kasabay ng kasiyahan nilang ito, ay makikita rin si zombie na kinakausap pa rin ang namatay na zombie, at sinabi na hindi nila yon kasalanan, humihingi pa nga siya ng pasensya, na sinasabi na hindi nila makontrol ang kanilang mga sarili kapag nakakaharap ang mga tao. Nang marinig naman ng marshal na binanggit nito bilang kasamahan niya ang mga zombie, ay galit na sinabi nito na lahat ng mga zombies ay kailangang mamatay.
At pagkasabi niya nito ay agad siyang umatake patungo kay zombie, at ngayon ay nasa harapan na niya. Sa kabilang banda sa command center ng mga extraordinary, ay sinabi ng babae na nakadetect ulit sila ng panibagong boss level na zombie, kaya nagtataka siya kung bakit biglang nagkaroon ng isa pa doon. Ngumiti naman ang kasama niya at sinabi na wala naman silang dapat ipag-alala, dahil ang marshal ay nandoon, at pag pinuntahan niya ito ay maaari na niya kaagad itong tapusin. Nag-aalala namang sinabi ng babae na ang marshal ay nawala na. Nagulat naman ang presidente sa impormasyong ito, at tinanong kung ano ang kanyang sinabi. Samantala ang marshal ay kasalukuyan ng walang malay, at ngayon ay nakasampay na sa isang poste ng ilaw na nakasuot na lamang ng kanyang brief. Habang si zombie naman ay napapakamot na lamang sa kanyang ulo, dahil masyado itong mahina, kaya sinapit niya ito. Samantala sa command center, ay sinabi ng babae na ang life signal ng marshal ay halos mawala na, dahil nakatanggap ito ng matinding pinsala. Habang ang lalaki naman ay sinasabi na hindi pa nila natatapos na ilikas ang lahat ng mga sibilyan na nandoon sa lugar. Sa pagkakarinig naman ng mga ulat na ito, ay nagpupuyos na sa galit ang president, at pagkatapos ay bigla itong nawala sa kanyang kinatatayuan, at tumalon na pala ito sa eroplano, at mabilis na bumababa. Nalilito si zombie sa nangyayari. Isa pang figura ang lumitaw sa ere na mabilis na papalapit sa kanya. Ito ang komandante ng misyong ito. Mabilis siyang humugot ng espada mula sa kanyang baywang at agad na umatake kay zombie. Ngunit sa susunod na segundo, ang espadang kayang pumutol ng kahit ano ay nagkapira-piraso na may malakas na tunog. Ang presidente na nakasaksi sa eksenang ito ay hindi makapaniwala. Si zombie, sa kabilang banda, ay walang galos. Lumawak ang mga mata ng presidente. Ano ba ang bagay na ito? Agad siyang umatras at naglagay ng ilang metro ng distansya sa pagitan nila. Mukhang nahihiya si zombie sa biglaang paglitaw ng babae, at agad na nagpakilala, "Pasensya na, humingi na ako ng tawad kanina." Narinig ng presidente ang zombie na nagsasalita. Siya ay nagulat, ngunit hindi niya pinalampas ang kalaban sa harap niya, at agad na humugot ng pangalawang espada. "Halika, tingnan natin kung gaano kakalakas." Tumangong malungkot si zombie. "Sabi ko na, hindi ba pwedeng makinig muna kayo ng matiyaga hanggang matapos akong magsalita?" Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, sumugod na ang presidente na parang palaso. Inakala niyang ang kanyang bilis ay hindi matatalo, ngunit hindi niya inaasahan na makakalusot ito. Agad siyang umikot ng 360 degree at ginamit ang kanyang ultimate move na Red Blade. Ang pulang mga sinag ng liwanag ay humati sa lahat ng kanilang nadadaanan, pati na rin ang mga gusali sa paligid. Gayunpaman, sa ilalim ng ganitong atake, bahagyang yumuko si zombie at nakaiwas. "Naku, niloloko mo ako!" Ang mga natitirang tao sa paligid ay halos tapos na sa paglikas, kahit si Marshall na hindi pa nakakalabas ay kinaladkad sa sasakyan. Ang katulong sa fighter jet ay tinawag si presidente nang may pagkabalisa, sinasabing bumalik na siya agad. Ngunit si presidente ay abala sa matinding laban kay zombie, at walang panahon para makialam. Wala na ring magawa si zombie, bakit ba napakakulit ng babaeng ito? Hindi man lang matamaan ni presidente si zombie, kahit sa gilid, kaya halos mabaliw na siya. Hinabol nila ang isa't isa sa kalahati ng lungsod. Nang makita ni presidente na hindi niya mahabol si zombie, agad niyang inactivate ang kanyang pangalawang anyo. Ang kanyang kalasag ay biglang naglabas ng maraming puting gas at pagkatapos mag-charge, mabilis siyang sumugod na parang matalim na espada. Sa isang iglap, dumating siya sa likod ni zombie, at ginamit ang kanyang pinakamalakas na galaw. Pareho silang lumapag halos sabay. Target eliminated, akala ni presidente ay napatay na niya si zombie. Habang kinakausap niya ang fighter jet sa radyo, isang misteryosong puwersa ang nagbabalak ng kung ano sa kabilang panig. Naglagay pa sila ng espiya sa koponan ni presidente. Nang nagsasaya ang lahat sa kanilang pagkakaligtas, biglang pinagana ng espiya sa jet ang nuclear bomb launcher at pinindot ang buton nang walang pag-aalinlangan. Sa isang tunog ng click, ang mabigat na nuke ay bumagsak mula sa jet.
Sa puntong ito, ang espiya sa cockpit ay nasubdu na ng iba pang dalawa. Nang iulat nila ito sa iba, lahat ay nagpakita ng takot na ekspresyon, habang tinitingnan ang mabilis na bumabagsak na nuke. Nagsimulang magpanik si Presidente at agad na binuksan ang ejector seat at sinubukang bumalik sa jet. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay natulala. Ang kanyang laban kay zombie ay nag-ubos ng lahat ng kanyang enerhiya. Nang hindi alam ang gagawin, biglang lumitaw si zombie sa harap niya na may isang kisap mata. Bago pa siya makareact, hinawakan siya ni zombie at pinaikot sa lupa. Pagkatapos ay itinapon siya ni Presidente papunta sa himpapawid at sa wakas ay lumapag ng eksakto sa kanyang jet. Inabot siya ng ilang sandali upang makabalik sa kanyang diwa. Bigla niyang napagtanto na si zombie ay buhay pa. Sa puntong ito, ang nuke ay wala pang 1 kilometro mula sa lupa. Gayunpaman, hindi nagpakita si zombie ng anumang intensyon na umiwas. Inangat niya ang kanyang paa at malakas na tinadyakan ang lupa. Nagkaroon ng malalaking bitak sa paligid niya at si zombie ay lumipad sa himpapawid na parang matalim na espada. Para sa kanyang mga mamamayan, matapang niyang hinarap ang nuke. Bago pa siya makaabot sa nuke, inunat ni zombie ang kanyang mga daliri at pinagsikapang pinisilin ang warhead ng nuke. Ang lahat na nakakita sa eksenang ito ay nagpakita ng hindi makapaniwala na ekspresyon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan at lupa, habang isang malaking ulap ng kabute ang tumataas. Si zombie ay tuluyang naglaho sa mga apoy. Pagkatapos ng mahabang panahon, nang ang mga apoy ay unti-unting humupa, si Presidente sa jet ay nagpakita ng takot na ekspresyon. Nakita niyang bumabagsak mula sa kalangitan si zombie. Kinuha ni zombie ang kanyang ulo at inisip, kailangan ko na namang gumastos ng pera para bumili ng damit. Habang nag-aalala si zombie na wala siyang maisusuot, si Presidente sa fighter jet ay nagsimulang malungkot. Ano nang nangyayari kay Presidente? Bakit siya malungkot? Mas mabuting huwag mo nang itanong, sabi ng isang tauhan. Si Presidente ay lumaban sa mga zombie buong buhay niya, ngunit ngayon, iniligtas siya ng isang zombie. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay magpapalungkot kahit kanino, hindi ba? Ngunit biglang sumigaw ang isang tauhan, "Mali ka, Presidente. May mali sa pagkakakilala mo." Kinuha niya ang file ng zombie at lumapit upang ipaliwanag, ang taong ito ay hindi isang zombie. Siya ay isang abnormal na tao na mahilig magsuot ng maskarang zombie. Narinig ito, agad na dumilim ang mukha ng babae na parang gusto niyang kumain ng tao. Kinabukasan, isang gusgusin na lalaki ang dumating sa lungsod ng tao. Si zombie ay mabilis na nagtungo sa isang telepono. Naging maayos ang pakiramdam niya nang malaman niyang ligtas na nakatakas ang kanyang mga tauhan. Ngunit hindi niya alam na ang bawat galaw niya sa lungsod ay nakuhanan ng mga kamera. Pagbalik niya sa kanyang inuupahang kwarto, natukoy ng Presidente ang bakas niya sa pamamagitan ng surveillance. Sa mga sandaling iyon, tila naramdaman ni zombie na siya ay pinapanood, at nang makita ang hubad na zombie, na puno ng itim na linya ang mukha ng babae. Isang araw, habang ginagawa ni zombie ang kanyang pangkaraniwang disiplina sa sarili na pagsasanay, iniisip niya ang kanyang mga kapatid na wala pa ring tirahan. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung nakapag-ayos na kaya sila ng mabuti. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang sinipa ng isang tao ang kanyang pintuan. Ito ang babaeng iniligtas niya noon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na simulan ang paggalaw ng mga bagay-bagay pagkapasok nila, habang si zombie ay naguguluhan pa rin. Biglang inilabas ng babae ang isang liham ng pagpasok at inilagay ito sa harap ng mga mata ni zombie. "Kami ay mula sa Beyond Academy. Narito kami upang ipaalam sa iyo na tinanggap ka na. Mula ngayon, ikaw ay miyembro ng aming akademya," sabi niya. Pagkatapos ay itinuro niya si zombie, at ilang kalalakihan na nakasuot ng suit ang lumapit sa kanya agad. Ngunit agad na nagprotesta si zombie, "Ano nang ginagawa niyo? Pwede bang mag-aral ang mga zombie?
Gayunpaman, iginiit ni Brent na isa lamang siyang tao na nagsusuot ng maskarang zombie. Kaya't ang kawawang zombie ay pinilit na mag-enroll sa Beyond Academy. Sa puntong iyon, sinabi ng pulang buhok na babae, "Brent, okay lang ba na kumuha tayo ng mga tao ng pribado ng ganito? At puno na rin ang mga dorm." Narinig ito ni Brent, nag-isip siya ng sandali, at pagkatapos ay sinabi, "Pansamantala, hayaan siyang manatili sa akin." Ganap na nalito si zombie sa babae sa harap niya. Nang makita na hindi siya nagsalita ng matagal, nagtanong siya ng maingat, "Kaya dito na ako titira mula ngayon? At saan ako matutulog? Ano ng problema? O gusto mo bang matulog kasama ako?" tanong ng babae sa kanya. Agad na iwiniwas-iwas ni zombie ang kanyang mga kamay upang ipakita na hindi niya yon ibig sabihin, ngunit sa totoo lang, may ilang pantasya siya sa isip. Sa sandaling iyon, sinabi ng babae sa kanya, "Pwede kang manatili sa guest room sa tabi." Narinig ito ni zombie, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya at sinabi, Sa tingin ko nagkamali kayo. Hindi ako tao." Hindi sumagot ang babae pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, sa halip nagsimula siyang makialam sa kanyang mga binti. Habang naguguluhan si zombie, bigla niyang tinanggal ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay kalmado niyang ipinaliwanag, "Pinutol ko ang mga binti ko mismo." Lumabas na nang siya ay bata pa, nagkaroon ng outbreak ng zombie sa kanilang baryo. Ang kanyang mga magulang ay hindi lamang naging zombie, kundi kinagat pa ang kanyang mga binti. Kinailangan niyang putulin ang sariling mga binti, upang mabuhay at pinatay din niya ang kanyang mga magulang na naging zombie. Mula noon, isinumpa niyang papatayin ang anumang zombie na kanyang makakasalubong. Narinig ito ni zombie, agad niyang nilunok ang katotohanan na siya ay isang zombie. Pagkatapos, tumingin ang babae kay zombie at nagtanong, "Ano nang sasabihin mo kanina?" Siguro narinig mo lang ako ng mali." "Wala akong sinabi." Upang maibsan ang pag-aalangan, agad na binago ni zombie ang paksa at nagtanong, "Ano ang Beyond Academy na binanggit niyo?" Hindi rin itinuloy ng babae ang naunang paksa, sa halip sinimulan niyang ikwento kay zombie ang kasaysayan ng akademya. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang outbreak ng zombie. Upang mas makaligtas ang mga tao, nilikha ng gobyerno ang Beyond Academy, isang akademya na espesyal na idinisenyo upang mag-train ng mga talento na makakatugon sa mga zombie. Narinig ito ni zombie, hindi niya maiwasang maisip kung ano ang itsura niya noong naging zombie siya. Hindi niya inaasahan na siya ay mahigit na sa 1,000 taong gulang na ngayon. Pagkatapos, sinabi ng babae sa kanya, "Bukas na ang registration time para sa akademya. Kung hindi ka magpapakita, iimbestigahan namin ang iyong motibo sa pagtakas. Bukas, si Dawn ang magpapakita sa iyo ng paligid." Narinig ito ni zombie, naguluhan siya. "Dawn? Kilala ko ba ang taong ito?" Nang nasa harap na siya ng Beyond Academy, si zombie ay mukhang ganap na naguluhan, na hindi niya narinig si Dawn nang subukan siyang batiin. Nagalit si Dawn at sinimulang pagalitan si zombie. Pagkatapos ng huling paalala tungkol sa paparating na assessment, naglakad siya patungo sa akademya. Napagtanto ni zombie na nagkamali siya, agad niyang hinabol si Dawn at nagtanong kung kailangan ba ng entrance exam sa paaralan. Lumabas na ang akademya ay tumatanggap lamang ng mga estudyanteng may espesyal na kakayahan, at kung ang kanilang assessment scores ay hindi umabot sa mga kinakailangan, hindi sila tatanggapin. Dumating sila sa assessment site, at nakita ang daan-daang bagong estudyante, bawat isa ay may kani-kanilang kakaibang pisikal na anyo, dahil sa kanilang mga espesyal na kakayahan. Dahil sa dami ng mga bagong estudyante, kinailangan ni Dawn na sumakay sa ulo ni zombie upang magkaroon ng mas magandang view. Nagtanong si zombie kung exempted siya sa assessment dahil sa pag-angat niya ng eroplano sa harap ng mga tao noon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Dawn na ang pag-angat ng eroplano ay itinuturing lamang na isang karaniwang kakayahan sa akademya, ang mga guro doon ay hindi tumitingin sa mga balita.
Bigla, isang lumpo na matandang lalaki ang dahan-dahang pumunta sa podium. "Hello, ako ang inyong examiner. Pwede rin niyo akong tawaging presidente ng sports department," si Chen, pagpapakilala niya sa sarili. "Ang akademya ay narito na sa loob ng daan-daang taon at sa panahong iyon, nag-train kami ng iba't ibang talento. Sana mag-train din kayo ng mabuti tulad ng inyong mga nauna at maging isang natatanging estudyante." Gayunpaman, bago pa siya matapos ang kanyang talumpati, biglang nagtanong si Zombie, paano kung may zombie sa mga estudyante? Ang tugon ng examiner ay blunt, "Papatayin namin ito at puputulin ang mga bahagi ng katawan." Narinig ito ni Zombie, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ibabang bahagi. Sunod na ang assessment, nagsimula sa isang karera. Sa tunog ng starting gun, ang mga estudyante ay nagmamadaling tumakbo na parang mga espada, natakbo ang 100 metro sa loob lamang ng 3 segundo. Gayunpaman, si Zombie ay nakatayo pa rin sa starting line, mukhang ganap na naguguluhan. Dumating sila sa pangalawang yugto na isang shooting competition. Sa isang stylish na pose, bumaril si Down ng ilang bala at sa susunod na segundo, ang ulo ng zombie sa target ay ganap na naputol. Upang maiwasang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang zombie, kinailangan ni Zombie na mag-ingat at magpakababa. Palagi niyang ipinapasa ang mga assessment na may mga scores na eksaktong nasa passing line. Habang ang iba ay kailangang tumakbo ng 100 metro sa ilalim ng 10 segundo upang pumasa, siya ay tumatakbo ng eksaktong 10.57 segundo. At habang ang iba ay kailangang itapon ang shot put ng higit sa 80 metro upang pumasa, itatapon lamang niya ito ng 80.1 metro. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na hindi mapansin, napansin ni Chen ang kakaibang kilos ni Zombie. Tinitingnan niya ang data sa kanyang kamay at nag-isip ng sandali. Lahat ng mga subject ni Zombie ay eksaktong umabot lamang sa passing line, ngunit sinabi ni Violet na siya ay napakalakas. Ang taong ito ba ay nagtatago ng kanyang tunay na lakas o may mga lihim siyang itinatago? Mabilis dumating ang susunod na pagsusulit na sumusukat sa kakayahan ng mga estudyante sa paghagis ng sibat. Isang pulang buhok na batang lalaki ang humanda at ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa sumunod na sandali, lumipad ang sibat na parang bulalakaw at tumama sa ibabang bahagi ng target na zombie nang may malakas na tunog. Si Zombie na nakasaksi sa eksena ay nakaramdam ng malamig sa kanyang gulugod. Ang sibat ay tumago sa 3 target na zombie sa isang iglap at wala pa ring palatandaan ng pagbagal. Sa wakas, ito ay tumusok sa isang karatula sa kalsada na 32 kilometro ang layo. Matapos ng pulang buhok na batang lalaki ang kanyang pagsusulit, sumampa si Zombie sa entablado. Habang naglalakad, tiningnan siya ng pulang buhok na batang lalaki nang may pag-aalipusta. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Zombie at tahimik na kinuha ang sibat upang simulan ang kanyang pagsusulit. Biglang tinawag ni Chen na itigil siya, na nag-akit ng atensyon ng mga nasa paligid. Lumapit siya kay Zombie at tinanong, "Ikaw si Zombie, di ba? Ikaw yung ipinakilala ni Violet. Sabi niya malakas ka pero tuwing mag-i-exam ka, palaging pasado lang. May tinatago ka ba?" Lahat dito ay nagbibigay ng kanilang buong lakas pero mukhang nagpipigil ka. Isa ka bang zombie? Nang marinig ito, mabilis na iwiniwas-iwas ni Zombie ang kanyang mga kamay upang ipakita na siya ay tao. Sinabi ni Chen, "Kung may hahagis mo ang sibat ng higit sa 4 kilometro, kikilalanin kong kwalipikado ka. Pero kung hindi, kakasuhan kita ng espionage at pipilitin ka." Sa puntong ito, tuluyang nagulat si Zombie. Mula nang maging zombie siya, palagi siyang nagtatago at araw-araw na nag-ehersisyo upang manatiling buhay at maiwasang mahuli ng mga tao. Kaya nang hamunin siya ni Chen, naisip ni Zombie sa kanyang sarili, ibibigay ko na lang ang lahat ng aking lakas. Walang pag-aalinlangan, tinaas ni Zombie ang sibat sa kanyang kamay at may isang kisap mata ng pula sa kanyang mga mata. Isang makapangyarihang enerhiya ang dumaloy sa exam hall.
Sa isang iglap, ang sibat ay lumipad sa kalawakan, tumagos sa isang satellite nang may malakas na tunog at patuloy na tumama sa buwan. Ang mga estudyante sa exam hall ay nagulat sa napakalakas na kapangyarihan ni Zombie. Nagmura si Chen sa hindi paniniwala sa pagkawasak na dulot ng isang tao lamang. Hindi niya alam na nagkaroon ng malaking butas sa ibabaw ng buwan dahil sa impact ng sibat. Ang kapangyarihan ng 1,000 taong gulang na zombie na ito ay nakakakilabot. Ang sibat na itinapon ng basta-basta ay kayang gumawa ng butas sa buwan ng madali. Ang puwersa ng paghagis ay nagdulot pa ng pagkabasag ng buong field, at ang mga estudyante na nanonood ay direktang tinangay ng hangin. Habang pinapanood nila ang mga estudyante na nahuhulog mula sa langit at ang zombie sa field, kapwa ang examiner at mga estudyante ay namangha at nagulat. Tumingin si Dawn kay Zombie nang may paghanga at nagtanong, "Napakagaling mo. Gaano kalayo mo yon naihagis?" Kinamot ni Zombie ang kanyang ulo na nahihiya at sinabi, "Hindi ko rin alam, basta binigay ko ang lahat ng aking makakaya tulad ng sinabi sa akin." Sa puntong ito, isang meteorite na dapat ay tatama sa Earth ay natakot at lumihis ng daan. Pagkatapos makapasa sa pagsusulit, matagumpay na nakapasa si Zombie sa assessment. Tinanong niya si Dawn kung maaari na siyang umuwi kasama ang kanyang sertipiko. Tumingin si Dawn sa kanya na parang siya ay isang hangal at sinabi, "Bakit mo gustong gawin yon? Sa lakas mo, pwede kang maging presidente. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng presidente ng isang departamento?" Nalito si Zombie sa sinabi ni Dawn. Ipinaliwanag ni Dawn, "Kunin mo halimbawa si Violet, ang presidente ng Blade Department. Siya ay may command sa isang hukbo, maaaring gumamit ng mga tangke, eroplano, at artilerya ayon sa kagustuhan, at may kapangyarihan pa ring gumamit ng mga nuclear weapon. Pinamamahalaan din niya ang isang lungsod na may populasyon na 40 milyon at ang mismong mayor ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa totoo lang, siya ang tunay na mayor." Ngunit wala sa mga ito ang naka-impress kay Zombie dahil may sarili siyang lungsod na pinamamahalaan. Sa mga oras na ito ay nagtungo si Zombie kasama si Dawn sa isang laboratorio. Sinabi ni Dawn na ito ay ang Biotech Department, kung saan ginagawa ang kanilang mga sandata. Tinatawag din ng iba ang department na ito bilang ang Logistics Department. Habang ipinapaliwanag pa ni Dawn ang mga bagay tungkol sa departamento, ay napansin ni Zombie ang isang picture frame ng isang pamilya. Nang makita naman ni Dawn na pinagmamasdan ito ni Zombie, ay sinabi niya na ang larawang iyon ay ang larawan ng pamilya ni Professor Jamie. Binanggit din niya na siya ang kanilang dating Biotech Department President. Sa kasamaang palad, nang mamatay ang kanyang asawa ay naobses ang doktor na ito sa mga di makataong eksperimento na nagsasangkot sa pag-eksperimento sa parehong zombies at sa mga tao. May mga tsismis din na nagsasabi na ginagawa niya ang mga eksperimentong ito bilang pagtupad sa pangarap ng kanyang namatay na asawa. Ngunit nang matuklasan ito ng akademya, ay agad siyang pinatalsik sa paaralan dahil sa mga karumal-dumal na eksperimento, at nagbigay pa nga ang akademya ng isang kill-on-site na order para sa kanya. Habang pinag-uusapan pa nila ito ay lumapit ang isang babae, at tinanong si Dawn kung nakapasa ba siya sa pagsusulit. Agad namang kinumpirma ito ni Dawn at sinabi na tama nga siya. Habang si Zombie naman ay naguguluhan, at tinanong si Dawn kung sino ito. Pinaliwanag naman ni Dawn na ito ang inampon na anak ni Professor Jamie, at ang kasalukuyang Biotech Department President. Samantala tinawag na sila ng babaeng ito, at pagkatapos ay tinanong kung anong klaseng mga sandata ang kailangan nila. Excited naman na sinabi ni Dawn na ang gusto niyang equipment ay yung magpapangyari sa kanya na makapagdala ng maraming klaseng sandata. Pagkatapos nito ay ipinaliwanag ni Dawn na ang gusto niya ay isang klase ng kasuotan na kayang magtago ng isang gatling gun. Nang marinig naman ito ay sinabi ng babae na ang layunin siguro niya sa pagpasok sa akademya ay ang makasali sa Gunner Department. Masaya namang sinabi ni Dawn na tama nga siya, dahil yon nga ang mismong dahilan kung bakit siya pumasok sa akademya,
dahil gusto niyang masatisfy ang pagnanais niya na barilin ang mga bagay. Pagkatapos nito ay tinanong naman ng babae si Zombie kung ano ang gusto niya na equipment. Hindi naman inaasahan ni Zombie ang tanong, kaya tinanong niya ulit ang babae kung siya ba ang kanyang tinatanong. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, ay biglang sumigaw ang babaeng ito sa takot, at tinatawag si Zombie na isang zombie. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Dawn at sinabi na hindi totoong zombie si Zombie, dahil nagsusuot lamang ito ng maskara bilang kanyang costume. Ngunit hindi naniwala ang babae, at sinabi na kung sa palagay ba niya na siya ay isang estupido, o marahil ang kanyang mata, ay tumutubo mula sa kanyang puwet, dahil base sa kanyang pagkakakita ay napaka-obvious na zombie ito. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag na ito ng babae, ay kumbinsido pa rin si Dawn na ito ay isang tao, at binanggit pa nga niya na hindi siya nagsisinungaling, dahil kung nakita lamang niya ang itsura ni Zombie noong ibinato nito ang sibat, noong oras ng exam, ay marahil ay namangha rin siya. Matapos namang sabihin ito na Dawn, ay kumalma ng bahagya ang babae, at naisip na kung talagang zombie nga ito ay marahil ay inatake na siya nito kanina pa. Sa kabilang banda si Zombie ay nanatiling tahimik lamang, at hindi kumikibo mula sa kanyang kinatatayuan. Kasunod nito ay bumalik na sa kanyang lamesa ang babae, at muling tinanong si Zombie kung ano ang mga requirements na gusto niya para sa kanyang equipment. Nahihiya namang sinabi ni Zombie na wala siyang naiisip na partikular tungkol sa bagay na ito, ngunit sinabi rin niya na sa tuwing ginagamit niya ang kanyang buong lakas, ay sa bandang huli ay umuwi siya ng nakahubad dahil nawasak na ang kanyang mga kasuotan. Kaya dahil dito ay gusto sana niyang mag-request sa kanya ng isang klase ng damit na hindi masisira ng basta-basta. Hindi naman maintindihan ng babaeng ito kung talaga bang seryoso si Zombie sa kanyang gusto, kaya sa huli ay sinabi niya na ang gusto ni Dawn ay isang equipment na maaaring magtago ng kanyang mga sandata sa kanyang katawan. Habang si Zombie naman ay gusto lamang na hindi siya maging hubot-hubad tuwing makikipaglaban siya. Samantala sa Swordsmanship Department, ay kasalukuyang nakaluhod si Marshall, habang ang isang babae naman na nakatakip ang mukha ng isang libro, ay pinakikinggan kung ano ang kanyang sasabihin. Makalipas ang ilang sandali, ay ibinungad ni Marshall na ang kanyang nakalaban ay sobrang lakas, dahil noong oras na sumugod siya, ay agad ding nagdilim ang kanyang paningin, at pagkatapos ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakasabit na sa poste ng ilaw. Matapos namang marinig ang sinabing ito ni Marshall, ay bahagyang iniangat ng babae ang libro sa kanyang mukha, at tinanong siya, na kung sa kanyang palagay makakaya ba itong matalo ng kanilang presidente. Prangka namang sinabi ni Marshall na sa kanyang pakiramdam, ay mas malakas pa ito kaysa sa kanilang presidente. Dahil sa narinig niyang ito, ay ibinaba na ng babae ang libro sa lamesa, at nilapitan si Marshall. Saka tinanong ito kung ano ang pangalan ng taong tinutukoy niya. Sa sandaling ito ay namumula pa ang pisngi ni Marshall, dahil sa biglaang paglapit sa kanya ng babaeng ito, kalaunan, ay binanggit din niya na ang pangalan ng taong iyon ay Zombie. Kasunod nito ay iniutos na ng babae na maaari na siyang umalis. Ang babaeng ito pala ay ang presidente ng Sword Department na si Lanky, at ito ay ang mortal na kakumpetensya ni Violet sa kanilang akademya. Ang kompetisyon sa pagitan ng Sword at Blade Department ay nagpatuloy sa iba't ibang henerasyon, at ang parehong panig ay gumagawa ng kahit anong paraan para lamang maagaw ang miyembro ng isa't isa. Umabot pa nga sa punto na kahit magkaroon lamang ng isang miyembro na sobra sa kanila, ay pipilitin din ng kabilang panig na humanap din ng miyembro, para lamang hindi masabing mas mahina sila kung ikukumpara sa kalabang departamento. Samantala, nagsimula na ang mga klase sa akademya, kung saan itinuturo ng isang propesor ang mga habits ng mga zombie. Binanggit nito na ang paboritong pagkain ng mga zombie ay ang laman ng tao, at kamakailan lang ay nalaman din nila na paborito ng mga ito ang itlog. Pinayuhan niya ang mga estudyante na gamitin ang impormasyong ito para sa hinaharap kung sakaling makikipaglaban sila sa mga ito. Sa kabilang banda, si Zombie ay masigasig na pinakikinggan ang mga impormasyong ito at isinusulat.
Tila nagtataka naman si Dawn sa naging kilos niyang ito, kaya tinanong niya kung ano ang kanyang ginagawa. Ipinaliwanag naman ni Zombie na isinusulat niya ang lahat ng ito para maibahagi rin niya sa kanyang pamilya. Nagulat naman si Dawn nang marinig ito at tinanong kung mayroon ba talaga siyang pamilya. Habang nasa gitna naman ng pag-uusap ang dalawa, ay may nag-anunsyo na kailangan nilang magtipon sa gymnasium para sa isang assembly. Nagtaka naman si Dawn sa pangyayaring ito dahil kagagaling lamang nila sa isang assembly, ngunit ngayon ay inuutusan na naman sila para gawin ito. Makalipas ang ilang sandali ay nasa loob na sila ng gymnasium, at habang kumakain sila ng ice cream, ay tinanong naman ni Dawn kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang mga sasabihin, biglang dumating si Violet at sinabi na manahimik sila dahil pareho silang nakapasok dahil sa kanyang rekomendasyon. Pinayuhan din niya ang dalawa na maging maingat sa kanilang mga kilos. Hindi naman ito pinansin ni Dawn at sa halip ay tinanong niya si Zombie kung paano ito nakakakain, gayong nakasuot pa ito ng maskara. Natigilan naman si Zombie matapos marinig ito at sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Samantala, si Lucky kasama ang isang lalaki ay kasalukuyang nag-uusap. Tinanong pa nga ng lalaking may espada kung iyon ba talaga ang tinutukoy ni Marshall, dahil sa kanyang palagay ay parang may saltik ito. Dahil din dito ay hindi niya matansa kung gaano ito kalakas, dahil kung itsura ang pagbabasehan, ay mukhang napakahina nito. Pagkatapos nito, ay nagmungkahi siya sa presidente na kung pwede siyang pumunta roon upang subukan kung gaano ito kalakas. Binigyan naman siya ng permiso ni Lucky para gawin yon. Samantala, habang nag-uusap pa ang mga estudyante, ay bumukas ang pinto, at pumasok mula rito ang isang lalaki, kasama ang kanyang mga bodyguard na robot. Agad din namang nakilala ito ng mga estudyante, at tinawag itong kanilang chief. At pagkatapos ay yumuko sila bilang pagpapakita ng kanilang respeto. Sa kabilang banda, nang mapansin ni Dawn na hindi pa nakayuko si Zombie, at nakatingin lamang, iniyuko nito ang kanyang ulo at sinabi na kailangan niyang gawin yon dahil siya ang Mechanical Lifeform Department President. Sa kabilang banda, si Lucky at ang lalaking may espada ay nagkatinginan, at pagkatapos ay umalis na si Lucky at sinabi na gawin niya kung ano ang gusto niya. Nang marinig naman ng lalaki na aalis na siya, ay tinanong niya kung itutuloy pa rin ba nila ang kanilang plano. Sinabi naman ni Lucky na kung ikukumpara si Zombie sa chief, ay mas pipiliin niya ang chief dahil nirerespeto niya ang mas malakas sa kanya. Samantala, lumapit ang chief patungo kay Violet at sinabihan ito ng papuri para sa kanyang naging ambag sa nakaraang misyon. Sinabi naman ni Violet na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, kaya hindi na kailangan ang ganitong mga bagay. Sa kabilang banda ay nagtataka naman si Zombie sa sitwasyon nilang ito, kaya tinanong niya si Dawn kung may namamagitan ba sa dalawa. Pabiro namang tinanong ni Dawn kung ang flavor ba na gusto niya sa kanyang ice cream ay jelly, o sa ibang salita ay jellos. Hindi naman naintindihan ni Zombie ang hirit niyang ito, kaya itinama siya ni Zombie, at sinabi na ang kanyang paborito ay mga itlog. Pagkatapos ay naging seryoso si Zombie, at itinanong kung talaga bang malakas ang chief na ito. Hindi naman direktang sinagot ni Dawn ang kanyang tanong, at sa halip ay tinanong siya kung naaalala ba niya si Professor Jamie. Nang kumpirmahin ito ni Zombie, ay sinabi ni Dawn na ang chief ay isa sa mga masterpiece ni Professor Jamie, at tinaguri ang isang evolved version ng mga tao, dahil siya lang ang nag-iisang nakasurvive sa mga libo-libong eksperimento ng propesor. Matapos ma-expelled ang propesor, ay binuo ng chief ang Mechanical Lifeform Department. Binanggit pa niya na ang syudad na kinokontrol ng department president ay may populasyon ng 50 milyong tao. Idinagdag pa niya na sa 10 taong pamumuno niya, ay walang kahit isang zombie ang nakapasok sa kanyang syudad, dahil walang natitira sa mga zombie, kahit ang mga buhok nito, matapos itong ma-exterminate. Tila nakaramdam naman ng matinding takot si Zombie matapos marinig ang impormasyong ito, at nagsimulang pagpawisan ng husto. Pagkatapos nito ay nagsalita na ang chief,
at sinabi na ang lahat ng mga nandito ay nagmula sa kanya-kanyang mga buhay at sa ngayon ay kailangan ng akademya ang kanilang tulong. Nanatili namang tahimik ang mga estudyante at matamang nakikinig kung ano ang tulong na hinihingi ng akademya sa kanila. Pagkatapos nito ay iniutos ng chief na ipakita na ang projection. Matapos niyang sabihin ito ay biglang umilaw ang isa sa mga mata ng robot at ipinakita ang isang bilanggo na nakadetain. Sinabi ng chief na ito ang espiya na nahuli nila 1 buwan na ang nakakalipas. Idinagdag pa niya na dahil sa espiyang ito ay muntik na nilang mailaglag ang isang nuclear warhead sa kanilang mga kasamahan. Nagulat naman si Zombie nang makita ang lalaking ito at sinabi na ito nga ang naglaglag sa kanya ng bomba. Sinabi pa ng chief na bagamat ang kasalanan nito ay may kaparusahan ng kamatayan, hindi nila agad ginawa iyon dahil mayroon silang impormasyon na ito ay isang close subordinate ng traidor na si Professor Jamie. Nang marinig ito ni Zombie, ay naisip niya na ang target pala ng bombang iyon ay hindi ang mga zombie, kundi ang mga tao roon. Sa pagsasaisip nito ay tinanong niya si Dawn kung hindi nabanta ang mga zombie sa kanila, ang tanging pinagmumulan na lamang ng mga kaguluhan ay sa pagitan ng mga tao. Kinumpirma naman ito ni Dawn at pagkatapos ay napabuntong hininga siya at sinabi na mayroon lamang talagang mga tao na gustong makita na mawasak ang kanilang mundo. Sa pagpapatuloy, sinabi ng chief na sinubukan na nila ang iba't ibang klase ng pamamaraan para lamang mapagsalita ito, ngunit lahat ng iyon ay nabigo at walang kahit isa sa mga paraang iyon ang nakapagpaamin sa kanya. Kaya dahil din mismo sa dahilang ito, kaya sila ipinatawag ngayon. Dahil kung magagawa nilang mapagsalita ang espiya na ito tungkol kay Professor Jamie, gagawin nila ito bilang Vice President. Tuwang-tuwa naman ang mga estudyante nang marinig ito, lalong-lalo na si Damulag at si Suneo, dahil binanggit nila na kakapasok pa lamang nila sa akademya ay maaari na agad silang maging Vice President. Kaya sa pagsasaisip nito, lahat sila ay nagtaas ng kamay at gustong subukan na mapaamin ang espiya. Kasunod nito ay isa-isa nang pumasok ang mga estudyante upang subukan ang kanilang swerte. Ngunit makalipas ang 2 oras, walang naging resulta ang kanilang mga paghihirap. Dahil dito ay naging desperado na ang ilang mga estudyante, kaya ang iba sa kanila ay dinasalan ito, habang ang iba naman ay nagpukpok ng mga batingaw sa kanyang tenga. Ngunit ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay walang epekto. Dahil sa pangyayaring ito, napakamot na lamang sa ulo si Violet na parabang sumasakit ang kanyang ulo sa mga ginagawa ng mga estudyante. Habang patuloy naman sa pagkain ng kanilang ice cream, tinanong ni Dawn si Zombie kung makakaya ba niyang paaminin ang espiya na ito. Kumpiyansa namang sinabi ni Zombie na madali lang iyon para sa kanya, at kung gugustuhin pa nga nila, ay kaya pa niyang mapakanta ito. Nabali naman ang ice cream ni Dawn matapos marinig ito, dahil hindi siya makapaniwala sa kumpiyansang ipinakikita ni Zombie. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.